Oh, tingnan nyo to mga minamahal. Pakita ko sa inyo ha. Yan. Oh, si Malutikiya na mismo ang lumaglag dito kay Pastor Apollo Kibuloy. O, makikita ninyo mga minamahal. O, nilaglag na ni Malutikiya mismo. O, inireveal ni Malo kung bakit tumakbo bilang senador itong si Pastor Apollo Kibuloy. O, basahin natin ha. Sabi ni Malutikiya, nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Oh, ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko, ginulo nila ang ministeryo ko, ngayon, guguluhin ko sila. Eh, debistado na itong si Kibuloy. Alam niyo mga minamahal, hindi po plataforma ang Senado sa mga paghihigante. 'Di ba? So sana man lang kung tumakbo ka, dapat para sa mamamayang Pilipino. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Hindi talaga natin maipagkakaila, mga minamahal, na ang partido, ang tumatakbo, ang nasa grupo mismo ni former President Duterte, ang isinusulong lamang nila ay mga pang-sariling interes lamang. 'Di ba nang gugulo, oh? Halatang panggugulo tong ginagawa ni Kibuloy. Kaya nga walang kwenta kung ihalal nyo to sa Senado. Ihalal nyo yung bulaang propeta, walang ibang ginawa kundi manggulo, mang-abuso, 'di ba, sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kaya huwag kayong maniniwala sa sinabi dito ni Kibuloy na inutusan daw siya ng Diyos para tumakbo. Oh, tingnan nyo ha. Ano sabi ni Kibuloy? Oh, Kibuloy's claims running for senator is God mission for him. Oh, isa daw po itong misyon ng Panginoon sa kanya na tumakbo. Ang tanong, sinong Panginoon ba yung tinutukoy mo dito, Pastor Kibuloy? Di ba? Yan muna yung pinakaunang tanong natin. Sino ba ang Panginoon na tinutukoy mo? Or kung yung Panginoon man na tinutukoy mo ay Panginoon din namin, sure ka ba na pinapatakbo ka? Or baka naman pinapatakbo ka, papalayo? Kaso mga minamahal, kung ikaw ay inutusan, sabi nga ni Kibuloy, Kibuloy claims running for senator is God's mission for him. Diba? Kung kiniklaim niya na siya ay inutusan, sugo daw po yan ng Diyos niya, ewan ko kung sino yung Diyos na tinutukoy niya, pero may bumaba namang anghel dito sa lupa. Ang sinabi naman sa amin ng mga anghel na bumaba, wag ka daw naming iboto. Paano yan, Kibuloy? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, anyway, mga minamahal, natatawa lang talaga ako. Kung inutusan siya ng Diyos para tumakbo, may bumaba namang anghel. Inutusan tayo para wag siyang iboto. Anyway, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo ito yung literal na, God, please save the Philippines. Di ba, gamitin natin yung salita ni Vice President Sara Duterte, God save the Philippines. So please, God, save the Philippines laban sa mga ganitong klaseng kulto. Laban sa mga ganitong klaseng bulaang propeta. Narinig ninyo yung sinabi ni PBBM? Parinig ko ulit sa inyo mga minamahal. Tagos kasi ito sa puso yung iniwang marka ng ating presidente kung ano yung pag-uugali ni Kibuloy. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Oh, makinig kayo sa sinabi ng presidente. Sa kanyang line-up, walang katulad ni Kibuloy na isang bulaang propeta na niyuyurak. 'Di ba? Yung imahe ng mga kababaihan, may kaso. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ngayon lang talaga ako nakakita, 'di ba? Sa bansang Pilipinas, kahit ikaw ay may kaso, pwede kang tumakbo. 'Di ba? Imagine nyo most wanted list itong si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation. Isipin niyo may kaso, sexual harassment, 'di ba? Rape case di umano. Ang daming kasong kinakaharap ni Kibuloy. 'Di ba yung mission niya, paglingkuran ang mga Pilipino, paglingkuran yung mga anak ng Diyos. Pero bakit iba yung naging mission niya dito sa dito sa Pilipinas? Manggahasa, tama ba na gawing mission yon? Yung ipapalimos mo, yung mga workers mo, papadalhin mo dyan sa Amerika, tapos tuturuan mong manlimos. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, may mga saltik talaga yung boboto dito kay Kibuloy. Imagine nyo
ang dami mga senador na tumatakbo na merong magagandang credential. Di ba? Merong malilinis na track record. Sobrang linis. Di ba? Ayaw sa corruption, hindi wanted ng FBI, walang kasong human trafficking, di ba? Walang kaso or hindi related sa child abuse. So madami ang mga malilinis at walang bahid ng kasamaan yung pagkatao. And yet, may mga tao na parang nauulol dito kay Kibuloy. Tingnan nyo ba naman to mga minamahal, oh? Halos parang kulang na lang sambahin nila itong si Kibuloy. Yan, oh. Kita ninyo? Nakakaloka. Diba? Oh. By the way, mga minamahal, hindi yan yung God's mission na tinutukoy ni Kibuloy. Kasi, nireveal na nga ni Malutikia, oh, hindi yan utos ng Diyos, kagaya ng sinasabi ni Kibuloy na ito daw ay God's mission. Hindi yan God's mission. Kasi ulitin natin, inireveal na ni Malutikia. Kahit basahin pa ninyo, mga minamahal, inireveal ni Malutikia. Basahin natin ulit. Ang sabi dito, nagkausap daw sila ni Pastor Kibuloy at naalala niya at nalaman niya bakit daw tumakbo itong si Pastor Kibuloy. Ang sabi niya, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. So meaning mga minamahal, ang plano lang ni Kibuloy, kaya siya tumakbo bilang senador, 'di ba? Para maghiganti. Hindi naman po plataporma ng Senado ang paghiganti ninyo eh. Ang Senado po, mga minamahal, yan po yung lugar kung saan kayo ay binabayaran namin, kami mga taxpayer, para paglingkuran kami. Kasi kapag ikaw ay nanalo, public servant ka na kung maituturing. 'Di ba? Ewan ko ba dito? Kaya nga sabi ko sa inyo, kabaliwan kapag manalo itong si Kibuloy at hindi nyo talaga pwedeng ipagkaila na ang mga tumatakbo sa partido ni former President Duterte, walang ibang isinusulong kundi mga pansariling interest lamang nila. 'Di ba? Gusto lang naman nila magkaroon ng kapangyarihan. 'Di ba? Kapangyarihan na hindi magagamit sa kabutihan, kundi kapangyarihan para abusuhin at hindi pagsilbihan yung mga Pilipino. Nagigets ninyo? Yun yung power na gusto nila, power tripper. Kaya nga walang kwenta kung ihalal ninyo itong manggagahasang di umanong bulaang propeta na to. Nagigets ninyo? Walang ibang ginawa kundi manggugulo lang to. God's mission ba yung manggulo? Aber, sige nga, mag-comment nga kayo. Kailan pa naging God's mission ang manggulo? Kapag sinabing God's mission, utos ng Panginoon, 'di ba? Maging mapayapa ang mundo, turuan mo ng word of God. Yun, 'di ba? Yun yung talagang literal na God's mission. Tulungan mo kaming masalba. 'Di ba? Sa impyerno, sa karagatan ng impyerno. Yun dapat yung ituro mo sa amin. Hindi yung manggugulo ka. Tama ba yun? Imagine nyo mga minamahal, yung Senado, minsan ministeryo, minsan simbahan, minsan naman circus. Imagine nyo, napapansin ninyo, yung Senado, katawa-tawa, pinuno ng drama. Tapos ngayon, pinuno ng clown, papapasukin nyo pa itong si Kibuloy. Anak ng tokwang yan. Kaya nga sabi ko hiramin natin yung ginamit na salita ni Sara Duterte. God save the Philippines, please. Lagyan natin ng please. 'Di ba? Nagmamakaawa tayo sa puong may kapal na isalba ang Pilipinas laban sa mga bulaang propeta na walang ibang ginawa kundi tingnan ninyo. 'Di ba? Manggulo. Most wanted list, FBI, 'di ba? May kasong rape case pa. Human trafficking, sure kayo na iboboto ninyo at ipapasok ninyo. Ay, kaya mga Pilipino, kayo din yung may kasalanan kung bakit naghihirap yung bansang Pilipinas. Kasi instead na magboto kayo, yung matataas sana yung standard ng mga klase ng politiko, ang ibinuboto ninyo, yung may mga bahid ng kasamaan, ay nako. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit mahirap pa din yung Pilipinas. Kasalanan din ninyo yan. 'Di ba? Binoboto niyo yung mga DDS. Walang ibang ginawa, kundi, ay, naku, Diyos ko.
Anyway, mga minamahal, di ba nakita nyo naman nilaglag na siya ni Malutikia kung ano yung reason niya kung ba't talaga siya tumakbo. Kundi manggulo lamang, hindi para sa Pilipino. So at least meron na kayong warning. O, no to Kibuloy, idiretso nyo yan sa inodoro. Alright, it's me again mga minamahal, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pahingi lang po ako mga minamahal ng comments, likes, and share para po dito sa ating video na ginawa. Ingat mga kababayan!